Ngayon, syempre, no, rising to power na, no, itong mga leaders na gaya ni Napoleon Bonaparte. Eventually, makikilala din natin sa tanang kasaysayan yung mga leaders na magpo-promote ng unification sa kanilang mga bansa. Sila yung mag-unify, no, ng mga sabog-sabog o ng mga watak-watak nilang bansa. Let's start with Otto von Bismarck, no? He is, no, the Chancellor of Prussia, no? Later called the Iron Chancellor, no? Dahil nga po dun sa kanyang powerful leadership, no? Actually kinikilala nga siyang ayun, later called the Iron Chancellor, no? And he advocated blood and iron as his policy, no? Eventually, no, he's the one who would pursue the unification of Germany. Yes. Okay, so once again, no, ulitin po natin, dito po sa puntong ito, unti-unti na rin po yung mga bansa, no, na-unify, no? Yung mga dating watak-watak, no, na bansa ay na-unify, and one of the famous unification happened, no, in Germany through the leadership of Otto von Bismarck, the Iron Chancellor. Okay po. Ngayon, ito ang tanong ngayon. Sino naman po, kung siya po ang nag-unify ng Germany? Question, sino po ang nag-unify naman ng Italy? Sige po, no, magkakahanay po yung mga yan, no? So Otto von Bismarck pursued the unification of Germany, while who is the person who pursued the unification of Italy? Ito po walang iba kundi si GM po ito. GM. This is, all right? This is Giuseppe Mazzini. Ayun. All right? So Giuseppe Mazzini is an Italian nationalist and revolutionary who inspired the movement, no, of the Italian unification, no? Para kumbaga siya yung nag-promote ng idea of a united Italy. Not only that, established on the very principles na tinutuntungan ng demokrasya, freedom, national identity, no? So yes, itong mga nationalist ideals na ito, no, eventually makikita natin ang simulain, no, dito nga po sa mga inilunsad, no, na actions ni Otto von Bismarck at Giuseppe Mazzini, no? Ngayon, hindi lang po, no, ang mga bansa diyan sa may Europa ang naglunsad ng kanilang pagkakaisa, no? Meron din po, no, sa mga bansa sa may Asia. Since Asia ng pag-uusapan, hindi na mawawala question number 14. Who was the Indian leader known for using non-violent civil disobedience to lead India to independence from the British rule? Okay, once again, who was the Indian leader known for using non-violent civil disobedience to lead India to independence from the British rule? This is, alright, di ba? Laman na rin ho ng ating Gen Ed. Walang iba kundi si A. Sun Yat-sen, B. Mahatma Gandhi, C. Mao Zedong, or letter D. Bhagat Singh, no? So this is, ayun na nga po, no? Ito po ay walang iba kundi si letter B, Mahatma Gandhi. Alright. Okay, no? So siya po yung nagsabi, ito na nga po. So this is Mahatma Gandhi, no? Actually, he's known as Mohandas Gandhi, no? Eventually, binansagan na lang na Mahatma, which means the great soul, okay? Ang punto, ang kanyang paraan ng pagkikipaglaban ay paborito ng board exam sapagkat ito ay ginagawa sa mapayapang pamamaraan, no? So there was peaceful protest, no? Not revolutionary. Kasi makita natin, di ba, dun sa mga una natin nakita, medyo marahas, violente. Ngayon, dito sa India, makikita natin na mapayapa ang paraan ng pagkikipaglaban na ilulunsad ni na Mahatma Gandhi, no? Eventually, susundan din yan, no, na marami pang mga Indian leaders, but so far, hanggang Mahatma Gandhi po muna tayo, no? Okay, next.